Praise the Lord. Pwede po ba tayong kumuha ng isang prayer partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki? At pwede po ba nating ipanalangin yung prayer partner natin na ihanda siya ng Panginoon sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay sa gabing ito, and maging matabang lupa ang kanyang puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige po, humanap po tayo ng ating prayer partner. Sana po ay may makuha po kayong prayer partner. Let's pray for them. Let's bless them. Praise the Lord. At bago po tayo maupo, basahin po natin ang mga talata na pag-uusapan po natin sa gabi pong ito. Pwede po bang pakipakita po natin sa ating screen yung Philippians 2:5-7. Praise the Lord. Kung may mga Bible po kayo, pwede nyo pong sabayan po ako sa pagbabasa. Philippians chapter 2, verses 5-7. Ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pagkahawakan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkos, ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Verse 8, yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Last verses, ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Pwede po bang minsan natin palakpakan ang ating Panginoong Jesus? And we can all be seated po. Praise the Lord. Malapit na po ang Holy Week. Next week na po yung Holy Week. Amen po ba? Meron po ba ditong nagpaplano na pumunta sa beach? Meron po bang nagpaplano dito mag-swimming? Nakaplatada na po ba ang inyong schedule next week? Kasi medyo mahaba-haba na vacation po yung Holy Week next week, no? At yung iba po na mga tao, nakita ko kanina, meron na silang mga celebration, yung tinatawag nilang palaspas, no? Kung saan si Jesus, siya ay pinagbunyi ng mga Israelita nung time na nandoon pa siya sa mundo, para siya ay sabihin na sila yung hari, na siya yung hari. So kaya siya sumakay sa donkey and everyone is shouting, everyone is rejoicing sapagkat the Savior has come. No? Pero hindi kasi doon nagtatapos eh. After nun, Kalbaryo ang pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. So in relation, in preparation po sa nalalapit na Holy Week, ay ito po yung topic na ating pag-uusapan sa gabi pong ito. Pwede po ba nating ipakita sa ating slide? Nandoon po sa GC yung PowerPoint, praise the Lord. Ang ating pong pag-uusapan ay the humble obedience of Jesus Christ. Sabihin nga po natin, the humble obedience of Jesus Christ. Philippians chapter 2, 5-11. Sa buong month po ng March, ang pinag-uusapan po natin is all about obedience. Amen? Sa mga nakalipas po ba na linggo na pinag-usapan po natin ng obedience, kayo po ba ay naging masunuri na pong mga anak ng Diyos? Amen po ba? May mga naranasan po ba kayo na leadings ng Diyos at nakita niyo yung sarili ninyo na sumusunod sa leading na yon ng ating Panginoon? Kung oo po, praise the Lord. Pero hayaan po natin na patuloy na saliksikin ng banal na Espiritu ang ating mga puso at mas turuan niya pa po tayong maging mapagkumbaba at maging masunurin sa Kanya. Today's passage traces the incredible journey of our Lord Jesus Christ from the glories of heaven to the horrors of the cross and then back to glory again. Sa teaching po na ito, mga kapatid, mas lalo po nating mauunawaan kung gaano ka-amazing ang ginawang pagsunod ni Kristo sa Diyos Ama at ano yung naging epekto noon sa ating mga buhay. Ang sinasabi po sa banal na kasulatan ng Diyos, ang ginawang obedience ni Jesus Christ sa Diyos Ama, ito yung pinaka-supreme
sa lahat ng supreme na klase ng obedience na walang kahit na sino mang tao sa mundong ito ang pwede pong makagawa. And God calls us to model that kind of obedience. Kaya nga po tayo mag-aaral sa gabing ito. Ang sinasabi po dito, what does it mean to truly humble yourself? Sabi po dito, Jesus shows us what true humility is and how far true humility will go. Pinakita po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo kung ano yung tunay na meaning, tunay na itsura, tunay na imahe ng pagpapakumbaba. At hindi natin kayang maarok ng ating mga isipan kung gaano kalawak yung pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, Paul encouraged the Philippians to practice true Christian fellowship that is shaped by the gospel of Christ. Kasi hindi natin talaga alam kung paano mabuhay sa mundong ito. Tama po ba? Sabi nga po dun sa binabasa natin, saan po ba yon? Nasa Book of Judges po kasi tayo ngayon. At sobra po akong nagagalit dito sa Judges chapter 19 kung saan itong isang Levita at meron siyang concubine. Ang sabi po sa unang verse ng chapter 19 ng Judges, in those days Israel had no king. Dahil walang leader, walang hari, walang gagabay sa mga Israelita nung time na yon, ginagawa lang nila kung ano yung sa tingin nila ay mabuti. Pero sa paningin ng ating Panginoon ay karumal-dumal pala yung mga ginagawa ng mga Israelita nung time na yon. Sa buhay po natin, mga kapatid, ganun din po. Kapag walang paggabay na nagmumula sa salita ng ating Diyos, gagawin lang po natin yung mga bagay natin na sa tingin natin ay tama. Pero sa tingin pala ng Panginoon ay hindi tama. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat tapat siya. Amen? Lagi niya pong dinadala ang inyong mga panyapak sa lugar na ito. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Hindi pa siya tapos sa'yo. Amen? Pwede mo bang sabihan yung katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo? Kasi pwede ka namang umabsent na lang pero bakit ka pinilit ng Diyos na bumangon? Pwede namang dire-diretso tulog na lang o kaya mamaya, KMJS na, di ba po? Sabay kain na ng dinner. Pero po nandito tayo, bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. How much Christ did for us, how far Christ went for us in the gospel. Our attitude should be the same as that of Jesus who demonstrated such humble obedience. Sa gabi din po ito, hayaan po natin ng Diyos, turuan tayo kung paano maging si Kristo. Amen? Gayahin natin yung obedience and humility na meron ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sino po dito ang mapagkumbabang tao? Amen. Praise the Lord. Kinalulugdan po yan ng ating Diyos. No, alam niyo po ba dito po sa ating church, may mga talaga namang matataas ang posisyon sa mga companies kung sila nagtatrabaho, yung mga business people po tayong kasama dito, mga CEO ng mga sarili-sarili nilang company, pero makikita mo, nag-aayos ng upuan. No, nagwawalis. Wala lang sa kanila yung mga bagay na yun. Bakit? Kasi hindi naman mahalaga ang posisyon na meron dito sa mundong ito. Ang mahalaga ay yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. So pag-usapan po natin, Roman numeral number 1, have the same attitude as Jesus. Filipos 2 verse 5. Ito ay sapagkat kailangan taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. Number 1 po na dapat nating patuloy na ipaayos sa Panginoon ay ang ating isipan. Paano po ba tayo nag-iisip? Baka madalas nagiging silala tayo. Kilala niyo po ba silala? Hindi. Lalaitera, may nakita lang na pangit sa kapwa. Meron lang nagbabike na nakaharang sa daan. Todo pipip ka na sa iyong sasakyan, di ba? Ganyan po ba tayo? Have the same attitude as Jesus. This brings us back to Paul's word from chapter 1, for me to live is Christ. Philippians 1 verse 21. There is so much wrapped up in that brief little statement. May natatakot po ba dito mamatay? Pwede po bang pumalakpak tayo ng 3? 1, 2. Isa pa po. Parang wala namang energy. 1, 2. Isa pa po, pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Iwagayway. Praise the Lord. Parang hindi pa po kayo nagdi-dinner kasi. For me to live is Christ. Wala po sigurong natatakot ditong mamatay. Amen? Kasi tinanggap na natin si Kristo. At alam natin na whatever happens in our lives, mamaya o sa mga susunod na araw, pagising ng ating mga mata ay si Kristo ang ating makikita. Amen po ba? We are also to live like Christ and we are to be
like Christ. Ano po bang nilalaman ng mindset ni Jesus? Bakit ba ito yung nais na ikintal sa atin ng Panginoon sa gabing ito? Alam niyo po, ang nilalaman ng mga isipan ni Kristo ay tayo, na mas lalo nating maranasan ng kanyang pagmamahal. At kagaya natin na hindi ka mahal-mahal na mga tao, ay mahalin din po natin yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Ano pa po yung nasa isipan ni Kristo? Pagyamanin lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen? Wala sa isipan ni Kristo na ikay may sakit at panghabang buhay ka na lang mananatili sa sakit at karamdaman na yan. Wala sa isipan ni Kristo na ikay naghihirap, ikay nasa kalagitnaan ng bankruptcy at pagpapatuloy ka sa ganyang estado for so many days of your lives. Wala po. Ang nais ng Diyos, pagyamanin lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Ano pa? Mahalin tayo. Yan ang nasa isipan ni Kristo. Maligtas tayo sa kapahamakan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba doon? That is the good work that God began in you and is carrying on to completion. We are called to be like Jesus. Alamin po natin sa ating mga sarili kung ano-ano pa po yung mga attitude na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At i-admit po natin yan mga kapatid, ipasakop natin yan sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos po ang tutulong sa atin para mabago po yung mga bagay na yun. Amen po ba? Masasabi niyo po ba na kayo ay mga perfect na pong mga Kristiyano? Hindi pa. Kahit po ako, hindi po ako perfect eh. Kaya po tayo ay patuloy na nagpapaturot, nagpapasakop sa ating Panginoon. Roman numeral number 2, the humble obedience of Jesus. Saan po ba nagsimula si Jesus? He started at the highest place or equality with God. Ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 6, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Ano po bang tinutukoy ng verse na ito? Ang sinasabi po sa verse na ito, mga kapatid, ay yung pre-existence ni Jesus bilang Diyos. Hindi po porket siya ay nagkatawang tao, ay hindi na siya Diyos. Amen po ba? Bago pa man siya ipanganak sa Bethlehem, bago pa man mabuo ang mundong ito, nakikibahagi na po si Kristo sa glory na meron ang God the Father and God the Holy Spirit. Jesus has always existed as God. Hindi po mababago yon. In very nature, si Jesus ay Diyos at equal po siya sa ating Panginoon. And yet, pwede po ba natin muling basahin ang verse na ito? And yet, hindi kinonsider ni Jesus ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos. Amen po ba? Binaba ng sobra ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon na siya ay Diyos para sa kanyang selfish advantages. Naalala ko po yung time na nagpa-fasting si Jesus, 40 days prayer and fasting. Di ba po, tinempt siya ng mga demonyo ni Satan? Tama po ba? Pero ano pong nangyari? Pinagtagumpayan niya yung temptation na yon. After that 40 days prayer and fasting, mga kapatid, kung mababasa niyo po yung Matthew chapter 4, verses 1 to 11, ang mga anghel ay dumating sa kanya at nag-minister sa kanya. Ano pong ibig sabihin natin dito? Bakit ko po nabanggit yon? Pwede naman po mga kapatid na yung time po na siya ay ipapako na sa krus. Pwede naman po siyang tumawag ng mga anghel, tama po ba? Para mag-minister sa kanya. Pero again, sabi dito, hindi niya kinonsider ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Kinalimutan niya ang pagiging Diyos niya dahil meron siyang misyon. Amen? Mamaya po pag-uusapan natin yung misyon na yon. Pwede naman sabihin niya na lahat ng mga walls of fire, hedge of thorns na meron siya sa kalangitan ay bumaba para mag-minister sa kanya, pero hindi po. Ang sabi po dito, Jesus is setting the supreme example where He did not even use His position as God for selfish purposes, but rather to serve. Nakakatuwa po ang Panginoon, no? Again, sa langit, He was at the highest place eh. Sa langit, ang mga anghel kumakanta sa kanya ng Holy, Holy, Holy is the Lord Almighty. Tama po ba? They are bowing in reverence and worship sa ating Panginoon. Pero ang sabi po dito sa pinag-aaralan natin, pinili pa rin ni Kristo na pumunta dito sa mundong ito hindi para paglingkuran, kundi para siya ang maglingkod. Mga kapatid, pwede po ba nating tingnan ang ating mga sarili sa oras na ito? Ganyan din po ba ang ating mga puso? Nahanda tayong maglingkod sa ating kapwa. Kahit na may mga pagkakataon na alam natin sa sarili natin na nasasaktan tayo at kulang tayo at hindi sapat ang meron tayo, pero pipiliin pa rin natin maglingkod sa Kanya.
Again, he started at the highest place. Ano pong nangyari sa susunod na kabanata ng ating pinag-aaralan? Letter B, he traveled to the lowest place. From the highest place, Jesus traveled to the lowest place and he made himself nothing. Sabi po dito sa Philippians 2 verse 7, bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang sarili. Kaya nga po, di ba si John the Baptist, nagpasugo ng kanyang mga disipulo kay Jesus, kayo po ba ang Mesayang inaantay namin? Hindi niya kilala, hindi pa siya sure. Maraming mga Romans nung time na yon inaalipusta si Jesus. Pero ang sabi po dito, ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili. Pwede naman niyang i-rebuke yung mga Roman soldiers na yun eh. Hello, di niyo ba kilala ako to, Diyos? Nagkatawang-tawa ko para iligtas kayo. Pero hindi po. At tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang isa pa po sa ibig sabihin ng made himself into nothing is that inemptied ni Lord Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Binuhos niya ang lahat-lahat sa kanya. Binuhos niya ang kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa akin in humble obedience to the Father. Nagsimula siya from the highest place. Equal siya ni God, Diyos siya, Holy Trinity. Pero again, hindi niya ginamit ang kanyang mga pribilehiyo at mga karapatan nung siya'y pumunta dito sa mundong ito. Again, Jesus started at the highest place and he traveled to the lowest place. Pag-usapan po natin yung 4 downward steps Jesus took to humble obedience. Naranasan niyo na po bang maglakad po sa hagdan? O pagpababa na, downward. Ganito po yung ginawa ni Jesus. Ano yung mga steps na ginawa niya? Number 1, he became a servant. He became a servant. Sabi po dito, ang word na servant ay maihahalin tulad din po sa salitang slave or sa Tagalog ay alipin. At ang isang tao pong alipin siya, ibig sabihin po nun, wala siyang karapatan. Ibig sabihin, kahit na ayaw niyang gawin, yung pinag-uutos sa kanya ng taong nagmamay-ari sa kanya, wala siyang choice. Kasi alipin siya eh. Hindi siya pwedeng mag-no, hindi siya pwedeng ano po ba yung tao pag hindi na pumapasok? Mag-awol. Hindi siya pwedeng mag-awol kasi slave siya. One of the early Greek writers wrote that whoever is permitted to do whatever he wishes is a free man and whoever is not is a slave. Malalaman mo daw kung ikay alipin kapag may gusto ka pero hindi mo nagagawa. Pero if lahat ng mga gusto mo ay nagagawa mo, then you are not a free man. Ano pong ginawa ni Jesus? Jesus took the attitude of a servant or a slave and he said to the Father, not my will but yours. As parang sinasabi ni Jesus sa Diyos, nung time po na yon na siya'y papunta sa kanyang misyon na, Lord, Diyos Ama, yung makakapagpasaya po sa'yo, kahit hindi po ako maging masaya dito. Diyos Ama, kahit po napakatagal ko nang pinapanalangin ng panalangin na ito, pero kung hindi naman ito yung kalooban mo, okay lang po sa akin, magpapasako po ako sa'yo. Diyos Ama, kahit hindi niyo po ibigay yung benta na to, kahit hindi ko po maranasan yung mga ninanais ng aking mga puso, kung ito yung kalooban mo, kung ito'y mas makakapagpasaya sa'yo at makakapagbigay ng kaluguran sa'yo, then willing po akong tanggapin yon. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Diyos Ama. Sabi nga po ni D.A. Carson, isang biblical scholar, Jesus became a nobody and He made Himself nothing. Pag pinag-aralan po natin ang storya ng The Passion of the Christ, alam ko pong ilang beses na natin yan napag-aralan. Alam ko pong ilang beses nyo na yun napanood. Alam ko po na next Friday, magkakaroon tayo ng 7 last words of Jesus at babalikan na naman natin yan. Talagang hindi maiiwasan na maantig po ang ating mga puso. Amen po ba? Biruin mo, tatakpan ka ng saplot, tapos pagbubugbugin ka, tapos sasabihin sa'yo, sige, kung ikaw talaga yung hari ng mga hari at Diyos, sabihin mo kung sino sa amin yung sumuntok sa'yo. Dinuroan at marami pang mga karimari-marim na bagay na tiniis ang Diyos para sa atin. Jesus demonstrated this at the Last Supper. Paano pa natin makikita ang humility ni Kristo? Biruin niyo po yung kanyang mga disipulo, hinubad niya ang kanyang outer clothing, siya ay yumukod, siya ay lumuhod at hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Kayo po ba mga kapatid? Kaya niyo po bang hugasan ang paa ng inyong katabi? Ng ka-churchmate natin? Hindi. Amen po ba? Hindi.
Pero baka sasabihin niyo po, Sister Ele, kasi kapanahunan niyo ni Jesus, iba na yung kapanahunan ngayon. Hindi po. Iba talaga ang klase ng humility na meron ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Amen? Kasi again, ang nasa puso niya ay tayo. Paul says, your attitude should be the same as Christ Jesus. Nawa po maging ganito din po tayo, no? Na hindi po natin ituturing yung ating mga sarili na mas mataas kaysa sa iba. Amen? Amen po ba doon? Hindi natin ituturing yung ating mga sarili na mas mataas kaysa sa iba. Number 2 na ginawa po ni Jesus, nung siya ay bumaba dito sa mundo, He became human. Yes po, nag-incarnate po si Jesus. Pero hindi po totoo yung incarnation na kapag namatay ka ngayon, ay pwede kang maging paru-paro sa susunod mong buhay. Amen po ba doon? May nagnanais po bang maging paru-paro dito? Maging pusa, maging aso? Hindi po totoo yun. But Jesus really incarnated. No? Jesus humbled Himself by becoming a human being. Sabi nga po dito sa Philippians 2 verse 8, He was found in appearance as a man. The invisible God became visible. Alam niyo po ba kung sino yung nag-iisang tao na nakakita sa Diyos sa Old Testament? Si Moses. Pero si Moses po kasi hindi niya talaga nakita ang Diyos eh. Likuran lang ng Diyos ang kanyang nakita. Amen po ba? Amen po ba doon? Paano nakikipag-usap ang Diyos sa mga Israelita nung time ng Old Testament? Sa pamamagitan lamang ng thunder, sa pamamagitan lamang ng mga clouds na magsasama-sama, sa pamamagitan lamang ng pagsasalita sa templo. Amen po ba doon? Pero this time, nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, the invisible God became visible. He took on flesh in full view of all. He became a man. Amen? Pero hindi po ibig sabihin no, na nagkatawang tao siya, again, ay hindi na po siya Diyos, but rather yung glory niya ay na-unveiled sa pamamagitan ng pagkakatawang tao niya. At ang Diyos po, He was truly God and He was truly man. Ibig sabihin po nun mga kapatid, makakaasa po tayo na kapag tayo ay lumapit sa Kanya at sasabihin natin yung mga pinagdadaanan natin ay makaka-relate sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kasi lahat po ay napagdaanan niya eh. Naranasan ni Jesus magutom. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng gutom, lumapit ka sa Kanya, maiintindihan ka niya. Naranasan niya ang betrayal. Naranasan niyang mawala ng pera. Amen? Kaya nga po yung time na sinisingil na siya ng kanyang disipulo, rabay-rabay, magbabayad na tayo ng buwis kay Cesar. Anong sinabi ni Jesus? Pumunta ka sa lawa, may makikita kang isda dyan. Buksan mo yung bibig ng isda dyan, may makikita kang coin. At ibayad mo yun kay Cesar. Naranasan niya lahat. Kaya kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, isang guni po natin yan sa ating Panginoon at makakaasa po tayong mauunawaan niya yan. Amen po ba doon? Pwede po ba tayong saglit na yumuko at pumikit sa oras na ito? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Lord, we rebuke any spirit of distraction in the midst of us in the mighty, mighty name of Jesus. Dalangin po namin, O Diyos, lukubin niyo po ang lugar na ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Dalangin po namin na sa oras pong ito, fill the atmosphere with the presence that comes from the Holy Spirit. And again, Lord, isentro niyo po ang mga pakinig ng iyong mga anak, ang puso ng mga anak mo sa iyong mga salita, sa tinig mo, O Diyos. And Lord, mas magkaroon po sila ng maraming mga revelation sa gabi pong ito in the name of Jesus. Lord, any unteachable spirit na nasa kalagitnaan namin, we rebuke you in the mighty, mighty name of Jesus. Sinabi mo, Lord, sa iyong salita na lahat ay luluhod at magsasabing ikaw ay Panginoon. And I declare your Lordship upon the midst of us and upon every people, Lord, na nanonood sa Facebook Live namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen and amen and amen. So ano po bang ibig sabihin na magpakumbaba po tayo? To humble ourselves means to take yourself low. No, this verse shows us how long Jesus was willing to go. Nagsakripisyo po si Jesus para sa kalagitnaan, para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Kayo po ba mga kapatid, have you ever been obedient unto death? May pinagawa na po ba sa inyo ang Diyos na aabot hanggang sa kamatayan? Hindi. Minsan nga po, pag may pinapagawa sa atin ng Diyos na very inconvenient na sa ating mga buhay, napakabilis po nating mag-give in, mag-give up, at mahulog sa pagkakasala. Pero itong ating Panginoong Jesus, nakaka-proud kasi hanggang kamatayan, dala-dala niya yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus.
At ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, even yung kanyang kamatayan ay parte ng pagsunod niya sa ating Diyos Ama. Bakit? Sabi po sa Leviticus 17 verse 11 or sa book of Hebrews din po, nabanggit din po yon, without the shedding of blood, there is no redemption. Walang kapatawaran sa kasalanan kapag walang pagbubuhos ng dugo, kaya kailangan may dugong ibuhos. At sino bang taong magsasakripisyo ng kanyang dugo para mabayaran, mapatawad ang kasalanan ng lahat ng mga tao? Wala. Kaya nagsakripisyo na si Jesus. Bumaba na siya sa kanyang comfort zone para lang iligtas ang bawat isa po sa amin. Napaka-obedient ng ating Panginoong Jesus sa commandment ng ating Diyos kahit na ito'y hanggang kamatayan. Number 4, He suffered the humiliation of the cross. Alam niyo po, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, no, dying on the cross was the most humiliating and painful death of all. Nung time po ni Jesus, nung mga araw na nabubuhay si Jesus, hindi po ginagawang dekorasyon ang mga krus. Kasi di ba po sa mga bahay-bahay natin, minsan bumibili tayo ng mga krus. Ginagawa po natin siyang display. Tama po ba? In God we trust. May mga nakalagay pang ganon. Pero nung time po ni Jesus, ayaw na mga tao ang krus. In fact, makikita pa lang na mga tao ang krus, maiisip pa lang nila ang krus, nanginginig na sila sa takot. Bakit po? Ang mga Romans po, according sa pag-aaral ng mga Bible scholars, hate na hate nila ang krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, every time na merong tao na magkakasala nung time na yon, talagang ipapako nila sa krus. Ang pagtingin naman po ng mga Hudyo sa krus ay, pag ikay napako sa krus, sinumpa ka. Hindi ka katanggap-tanggap sa lipunan. Yun po ang ibig sabihin ng krus nung time ni Jesus. Sabi nga po ni Cicero, a most cruel and disgusting punishment. Nakakahiya pag ikay na-punish, namatay sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo nung time na yun. Kaya isipin po natin gaano kalalim na pagkahiya ang ginawa sa ating Panginoong Jesus nung time po na siya'y napako sa krus. But for Jesus, it was even worse because it was on the cross that Jesus suffered the wrath of the Father and paid the full penalty of our sins. This was the final downward step for Jesus, the lowest rung on the ladder. Jesus was obedient, even death on a cross. Kung wala pong pagpapapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, wala pong salvation. Kung hindi po namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala pong pag-asa na nag-aantay para sa atin. Amen po ba? Wala tayong panghahawakan. Sapagkat sa tunay lang po, no, na realidad ng ating mga buhay, napakahirap po talagang mag-survive sa mundong ito. Amen po ba? Inflation, pataas ng pataas sa mga bilihin. Hindi ka sigurado kung anong mangyayari sa kinabukasan mo. Hindi ka sigurado kung hanggang kailan ka mabubuhay, hanggang saan ba yung income na tatanggapin mo. Napakahirap mabuhay. Kung wala si Kristo, kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pag-asa na pwedeng panghawakan. Pero salamat po sa Kanya. At alam niyo po yung nakakatuwa sa gospel ng ating Panginoon? Hindi nagtapos sa kamatayan ang Kanyang storya. Next slide po, Roman numeral number 3, God's glorious exaltation of Jesus. Ang sabi po dito, kaya nga siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa, at ng mga nasa ilalim ng lupa. Ito ay upang ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Hindi po iniwanan ng Diyos si Jesus. Amen? After po niya mamatay, after ng 3 days, siya po ay nag-resurrected. At siya ay in-exalt, tinaas ng Diyos sa pinakamataas na pwede niyang pagkalagyan. Letter A, God exalted Him to the highest place. Sabi po dito, dahil pinagpakumbaba ni Jesus ang kanyang sarili, tinaas naman siya ng ating Panginoong Jesus. Ganun daw po palagi kapag pinag-usapan ng humility and exaltation. Pwedeng pag pinagpakumbaba mo yung sarili mo, itataas ka ng Diyos. O mamili ka, itaas mo yung sarili mo at ikaw naman yung ibababa ng ating Panginoon. Nawa po gayahin po natin si Kristo na binaba niya ang kanyang sarili at itinaas naman po siya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? There is no one and nothing higher than Jesus Christ. God exalted Him and He is above all things. Walang kahit na sinong tao at walang kahit na anong bagay sa mundong ito ang mas tataas pa sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sakit at karamdaman, bankruptcy, sirang relasyon, even ang kamatayan po. Mas mataas po si Kristo sa lahat ng mga bagay na yon. Amen?
Kaya kung tataas na lang po natin ang ating pananampalataya at maniniwala tayo na sa ating pagtatapat sa Diyos, pag tumawag ka sa Kanya sa panalangin, imposible pong hindi ka dinggin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi wala nang mas tataas pa sa ating Panginoong Jesus. Even si Satan, mas mataas si Jesus sa Kanya. Amen po ba doon? Letter B, God gave Him the name that is above every name. Nung pinanganak po si Jesus, siya ay pinangalan ng Jesus. Amen po ba? Pero nung siya ay inexalt na ng Diyos Ama, pagkatapos niya mapagtagumpayan ang krus ng Kalbaryo, siya ay tinawag na Lord. Sabihin nga po natin, Lord. O Panginoon. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, even ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay magpapasakop sa kanyang pagiging Panginoon. Sabi nga po sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another. All may honor the Son just as they honor the Father. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, no, kahit pa ang isang tao ay hindi niya i-acknowledge ang Diyos sa kanyang buhay, darating at darating sa pagkakataon na one day, i-confess niya ang lordship ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Sabi po dito, all personal beings everywhere, angels, demons, humans, living and dead, will one day submit to Christ, bowing before His sovereignty and confessing Him as Lord. Even po yung mga Satanists nowadays, kapag manonood po kayo ng mga balita, mga Satanists, nag-aano sila na mga atheists din, Satanists, nagsasama-sama sila, pinupunit nila yung Bible. Kahit hindi nila i-acknowledge ang Diyos sa kanilang buhay dito sa mundo, darating at darating ang panahon na one day, makikita nila ang tunay na kapangyarihan at sovereignty ng ating Panginoong Jesus, and they will confess that Jesus is Lord. Amen. Yun nga lang, nakakalungkot isipin na when that time ends, sana hindi naman, it's too late, tapos na. Kaya po ngayon, mga kapatid, kung may pagkakataon pa, palagi po nating i-confess ng ating Panginoong Jesus ang nag-iisang Panginoon ng ating mga buhay. Amen po ba doon? Pag sinabi pong word na confess, ang ibig sabihin po nito ay i-acknowledge yung bagay na yon openly. Ibig sabihin, sasabihin ng ating mga bibig malakas, hindi lang dadamhin ng ating mga puso, hindi lang iisipin natin, kundi talagang pagkakalandakan natin na si Jesus ang nag-iisang Panginoon ng ating mga buhay. Sabi nga po dito ni D.A. Carson, there will be universal confession as to who God is. You can bow before Jesus now, or you can bow later. But one day, everyone will bow before Him and confess Him as Lord. Kaya mga kapatid, no, if alam po natin sa sarili natin na hindi po tama ang ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. May mga secret sins tayo sa Kanyang harapan. Alam natin na hindi sapat yung paglilingkod na ginagawa natin sa Kanya. Alam natin na may pagkakatawag sa atin ng Diyos, pero pilit nating tinatakasan. Nawa po maging matapang po tayong harapin siya. Amen? Amen po ba doon? Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po ay, lagi niyo pong naririnig ito, hindi lang pag-attend kapag Sunday. Amen? Hindi po porket Monday to Saturday ay manonood na tayo ng mga hindi dapat panoorin. Mag-uusap na tayo ng mga hindi dapat pag-usapan. Magtatanim na tayo ng galit sa ating mga puso, then pagsasapit ang Sunday, dun lang natin siya i-confess sa ating Panginoon. Dun lang natin siya iso-surrender sa ating Panginoon, hindi po. Dapat po sa bawat araw ng ating mga buhay, ipapasako po natin ang ating mga buhay sa Kanya. Amen po doon. And pakalalimin po natin yung ating personal relationship with God. Amen po ba doon? Yung ating pong quiet time ay wag na wag po nating pababayaan. Alam niyo po, naniniwala po ako na kahit matapos ang buhay natin sa mundong ito, hindi pa rin natin mapufully grasp kung gaano makapangyarihan, gaano kadakila ang Panginoon. Kulang na kulang. Kaya po nawa, sa bawat araw ng ating mga buhay, let us give time to God. Amen? Hindi lang po kapag Sunday. Pwede po ba yon maasahan sa atin ng Panginoon? Magbigay tayo ng oras sa Kanya. Huwag niyo pong hahayaan na lilipas ang araw na hindi man lang kayo nakakapagbasa ng salita niya, hindi man lang kayo nakakapanalangin. Not for the sake of requirements, but because we want to know God more. Amen po ba doon? Ang purpose po ng pagkakaroon ng intimacy sa Panginoon ay mas makilala pa siya at makonform into His image and likeness. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kamukha na ba yan ni Kristo? Ang kaisipan mo ba ay kagaya na ba ni Kristo? Ang way mo ba ng pagsasalita ay kagaya na ba ni Kristo?
ang nilalaman ba ng ating puso ay kagaya na ba ni Kristo? Kapag ba may nakikita tayong taong nagkakasala, umiiyak ba ang ating mga puso? Amen? Pag nagbukas kayo ng Facebook, samot-saring kasalanan ang makikita natin. Samot-saring mga balita ang makikita natin na alam naman nating hindi sa Panginoon, pero minsan po pinapanood pa nga natin sila eh. Amen po ba? Naisipan man lang po ba natin na sabihan sila na mahal ka ni Kristo at nais ng Diyos, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya? Sa mga tao po, yung mga tao po sa paligid natin, mga kapitbahay natin, na alam nating hindi pa sa Panginoon, mga kapatid, malapit ang dumating ang Diyos. Naisipan man lang po ba natin na puntahan sila at share ng Word of God? Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa buhay ng isa naming worker. Hindi ko na po papangalanan yung pangalan niya para yung reward niya ay sa langit na lang. Kahit hindi ko po siya sinasabihan, ginagawa niya. Everyday po o siguro hindi naman siguro everyday, pero napakadalas sa isang linggo. Kapag matanda na po kasi ito no? Medyo nahihirapan na rin siyang maglakad, pero talagang pipilitin niyang magbigay ng panahon para sharean ng Word of God ang kanyang kapitbahay. Sabi ko nga po, very good po kayo Proud po sa inyo ang Panginoon. Mga kapatid, ginawa na po ba natin yan? Nabahaginan na po ba natin ang salita ng Diyos ang ating kapitbahay? Gusto ba natin tayo lamang ang maligtas? Tayo lamang ang may pag-asang panghahawakan? Amen po ba? Part po yan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Yes po mga kapatid, huwag niyo po akong tingnan. Alam ko pong hindi po yan madali. Pero wala pong iuutos sa atin ng ating Panginoong Jesus na hindi natin kayang gawin. Amen? Kaya nawa po, hindi lang tayo sa sarili natin nakafocus. Salamat po sa Panginoon kasi may church family tayo. Amen? Salamat po sa Panginoon kasi nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Nacha-challenge tayo. Nalalaman natin yung mga responsibilities natin bilang mga Kristiyano. At nawa po ay gawin po natin yon. Amen po ba? Letter D, this all brings glory to God the Father. Everything changes with Jesus. Everyone will acknowledge the Lordship of Jesus Christ to the glory of God the Father. Napakasarap po na makita kung ang lahat po sa ating tahanan, mga kapitbahay natin, miyembro ng ating komunidad ay sama-samang magpapahayag ng kanilang mga dila na ang Panginoong Jesus lamang ang tanging Panginoon ng kanilang mga buhay. Amen po ba? And for our conclusion, ang sabi po dito, number 1, there is no task too small to do for Jesus. When you choose the path of humble obedience as Jesus did, no task is beneath you when you do it out of love for Jesus and your neighbor. Kayo man po ay nagwawalis-walis dyan, o kaya po kung ano man po yung mga ginagawa nyo, mga maliliit na bagay. At kahit po kami dito ay tumatayo sa pulpito, nakikita na lahat, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa harapan po ng Panginoon, pantay-pantay lang po tayo. Amen? Wala pong maliit, wala ding malaking paglilingkod sa ating Panginoon. Kung nakikita ka man ng maraming mga tao, o hindi ka nakikita ng maraming mga tao, but you are doing it all for God's glory and out of your love and faithfulness to Him, then proud sa iyo ang ating Panginoon. We are called to serve each other in love. Mahalin po natin ang bawat isa. Amen po ba? Alam ko pong challenging po ito, pero kakayanin po natin ito sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Number 2, there is no obedience too difficult that God requires. Wala pong mahirap kapag nag-utos sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba para sa akin, ang pinakamahirap na pagsunod? Prayer and fasting. Ang hirap po kayang pigilan ang kalamnan, ang tawag ng tiyan. Tama po ba sa mga workers natin? Kung naranasan niyo na po mag-prayer and fasting, pag nililid ka ng Panginoon, mapapatanong ka talaga, Lord, boses mo ba talaga yon? Parang hindi mo talaga ba, ikaw ba talaga, Lord, yon? Kasi ang hirap po mag-prayer and fasting, pero tandaan po natin, walang ipapagawa sa atin ng Diyos na walang dahilan. Lagi pong may dahilan yon. Amen? Mali mo, kaya ka nililid ng Lord para mag-prayer and fasting kasi naglalabanan pala yung mga demonyo sa yung mga anghel ng Diyos sa buhay mo. Sinunod mo ang Diyos, nag-prayer and fasting ka. Natalo ngayon ng mga anghel ng Diyos yung mga demonyo. Amen po ba? Kasi, again, our battle is in the spiritual realm po Hindi nakikita ng ating mga mata. Naalala ko lang po yung isang testimony ng isang dating satanic agent na nag-alay ng kanyang kaluluwa sa kaaway pero ngayon ay nakakilala na sa Panginoon for His glory alone. Ano pong sabi niya?
Ang kanilang meeting place daw ay sa ilalim ng karagatan. At ang tinatarget daw nila, mga tunay na Kristiyano. Nagsasambit daw sila ng mga sumpa sa mga tunay na Kristiyano. Ang tanong, tunay na Kristiyano ka ba? Amen? Kung tunay na Kristiyano ka, may mga umaatake sa'yo na hindi natin nakikita, hindi natin nadidinig. Kaya again, pag may inutos sa atin ng Diyos, sundin natin siya kasi hindi natin alam. We don't know what's happening. Amen? Pero makakaasa ka, pag sumunod ka sa leading sa'yo ng banal na Espiritu, kung ano man yung pinapagawa sa'yo ng banal na Espiritu, iingatan ka ng Diyos. He will put His hedge of thorns and His wall of fire around you. Hindi ka matatouch ng kaaway. Amen ba? Amen po ba? God will cover you with His divine protection. At yung mga sumpa ng kaaway na ibabato sa'yo, they will just bounce back sa mga taong o sa mga kampo ng kaaway na nagsasambit nito. Amen po ba? Ang tanong, kung sumusunod tayo, paano kung hindi? Di lahat i-absorb lang natin. Kaya nagkakaroon ng sakit at karamdaman, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway-away ng mga relasyon. Kaya nagkakaroon ng bankruptcy, kakulangan. Kasi minsan, nakakapasok ang kaaway. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. Check po natin ang ating tahanan. Lagi ba tayo nag-aaway-away? Lagi bang may sakit at karamdaman dito? Lagi bang may sipon dito, may ubo dito? Kaya may ganun kasi may nakapasok na gawa at plano ng kaaway. So let's just ask for the Lord's forgiveness and again, hingin natin ang kanyang divine protection. Amen po ba? And last, sabi po dito, there is no reward so sweet as that which God gives. Tandaan po natin, napakasimple lang. Pag sumunod po tayo sa Panginoon, pagpapalain niya tayo. Amen? Napakasimple, ng patakaran ng Diyos. Sumunod ka, pagpapalain kita. Hindi ka sumunod, mapupunta sa'yo yung mga sumpa. Pag binasa po natin yung Book of Deuteronomy, meron dun nakalimutan ko po yung chapter. 64 verses po yung nilalaman ng chapter na yon. 14 lang yung about sa blessings. Parang 50-something ata yung about sa curses. So simple lang ang patakaran ng Panginoon. Ano pong gusto natin? Mapagpala o masumpa? Mapagpala. Kaya, sumunod po tayo sa ating Panginoon. You cannot outgive God. Yung mga ginagawa nating sakripisyo, walang-wala yan sa ibibigay na reward sa atin ng Panginoon kapag nakita niyang nagtatapat tayo sa Kanya. Amen? Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Nawa po mga kapatid, bago po magsusunod na Sunday, isa-celebrate po natin ang Resurrection Sunday kung saan si Jesus ay nabuhay after 3 days. Nawa po sa mga dadaan na araw bago po yung araw ng linggo next week ay patuloy po nating ipasaliksik ang ating mga buhay sa ating Panginoon. At kung may nakikita man po tayo or ipakita sa atin ng Holy Spirit na mga pagmamataas pa sa ating mga buhay, nawa po ay mabago po ito. Amen. Ano pa po ba yung isa sa mga pagmamataas sa harapan ng Diyos? Alam niyo po ba kapag hindi ka nag-pray sa buong maghapon, nagmamataas ka sa Panginoon? Bakit? Kasi it's as if sinasabi mo sa Diyos na, Lord, kaya ko na ang buong maghapon na ito sa pamamagitan ng ganang lakas ko. Kaya hindi ka na magpe-pray, hindi ka nahihingi ng gabay sa Kanya. Amen? Kaya po nawa mga kapatid, again, let the Holy Spirit search our hearts at itama niya ang mga dapat itama sa ating mga buhay at gawin niya po tayong obedient, kagaya ni Jesus, even dying on the cross. Amen po ba doon? Pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus? Praise the Lord. Pwede po ba tayong yumuko at pumikit sa presensya po ng ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Sabi niyo po, Panginoon, sa iyong salita, kung merong 2 o 3 o higit pang nagkatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. We believe, Lord, Jesus, Holy Spirit, nasa kalagitnaan ka po namin sa oras na ito, touching every one of us. Mga kapatid ko sa Panginoon, bago po tayo umawit, pwede po ba nating sabihin sa Holy Spirit na, Holy Spirit, binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka po
Baguhin niyo po ako. Saliksikin niyo po ang puso ko. At kung may nakikita ka na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa'yo, willing po akong magpabago, willing po akong magpatama. Lord, dalangin ko po sa oras na ito sa iyong mga anak, nawa po'y katagpuin niyo po ang lahat ng mga pangangailangan ng kanilang mga puso sa oras na ito. Pwede po ba nating awitin yung Be With You? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Savior of my soul. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. You find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Wherever I surrender all to you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. You I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you.
the reason that I sing. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mga kapatid, minsan pa po nating aawitin itong kanta na ito. Alam niyo po, napaka-powerful ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Di ba po ang sabi kanina sa ating teaching, no thing and no one is higher than the name of Jesus. As we sing this song, habang binabanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, manampalataya po tayo that every stronghold and works of the enemies in our lives ay nasisira, falling down into pieces, being destroyed by the power of the Holy Ghost. Manatili po tayong umaawit ng kanta na ito, and as we pronounce, as we confess the name of Jesus, manampalataya po tayo mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ang lumulukob sa ating mga buhay. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Oh, yes, Lord. We say the name of Jesus. Oh, Lord. In you, Yes, Lord. Jesus, I belong to you. Dahil sa'yo kaya kami nabubuhay. Dahil sa'yo kaya kami umaawit, Panginoon. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I For the sing. last time. Jesus, I believe Yes, Lord. in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong Yes, Lord. to you. You're the reason that I live, the reason that Pwede po ba tayong lumuhod sa presensya ng ating Panginoon? Ang sabi po sa salita ng ating Diyos, lahat ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At lahat ng mga dila ay magsasabi na siya ay Panginoon. Can we again sing this song? Jesus, I believe. Habang tayo ay nakaluhod, ibuhos po natin sa Panginoon ang ating mga puso. I belong Yes, oh God. to you. Sa'yo lang kami, Panginoon. You're the reason that I Yes, Lord. the reason that I sing. For the last time. Jesus, I believe Yes, Lord. in you. Jesus, I belong Hallelujah. to you. You're the reason that we live, You're the Lord. reason that I You are the reason that we the live. reason that I sing with all. Pwede po bang sa oras na ito tumawag tayo sa ating Panginoong Jesus? Can we just say the name of Jesus paulit-ulit? Jesus. Jesus, Jesus. Tumawag po tayo sa ating Panginoong Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. We're calling on the name of Jesus. Jesus, Jesus.
The more na mas matindi ang dinadala ng iyong puso sa oras na ito, the more na mas tindihan mo ang pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. As we call on the name of Jesus, the Lord is reordering everything in our lives. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know yet." Sa pagtawag natin sa ating Panginoong Jesus habang tayo ay nakaluhod at dinedeklara ang kanyang lordship sa ating mga buhay, makakaasa tayo na ipapakita niya sa atin ang mga kamanghamanghang bagay na hindi pa natin nakikita. Lord, nandito po ang iyong mga anak. Nagsasakripisyong lumuhod, Lord. Kulang pa po ang sakripisyong ito. Compare sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, kulang pa, Lord, yung sakit na ito. Compare sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, nandito kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi mo kami binibitawan. Maraming beses na kaming lumayo, maraming beses na kaming nireject ka, pero salamat, Lord, lagi mo kaming dinadala palapit sa'yo. Hindi ka nagsasawa sa amin kahit na nakakasawa na kami, Lord. Kahit na pasaway kami, kahit na matigas ang ulo namin, Lord, kahit na marami kaming pagkukulang sa'yo, nandyan ka pa rin. Dinadala mo pa rin kami palapit sa'yo. At ito yung isa sa mga patunay, Lord, na hindi ka pa tapos sa amin. Hindi ka pa tapos sa amin. Lord, ang sinimulan mo sa aming mga buhay ay tatapusin mo ng may katagumpayan. Hindi po ang kayamanan sa mundong ito ang makakapag-satisfy sa amin, ang makakapagpuno sa amin. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang presensya mo lang sa aming mga buhay, ang makakapagpuno sa amin, O God. At dalangin ko, O Diyos, sa iyong mga anak na nakaluhod ngayon sa presensya mo. Nawa, Panginoon, patuloy po na hawakan niyo po ang kanilang mga buhay. Huwag niyo po silang bibitawan, O Diyos. Dumating man ang maraming mga unos at alo ng mga problema, hayaan mong manatili silang matatag na nakatungtong sa pangalan mo, Jesus. At dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng mga nabibigatan, pawiin niyo po ito. Palitan niyo po ito ng kapayapaan, O Diyos. Sa mga nag-aalala, Lord, ipakita niyo po sa kanila that you are in control of our lives. Na ang mga kamay na may hawak ng mundong ito ay siya ring mga kamay na may hawak ng aming mga buhay. Kaya naniniwala kami, O Diyos, na hindi kami dapat mag-alala, hindi kami dapat matakot sapagkat Ikaw ang may kontrol ng lahat-lahat sa aming mga buhay. Pwede po ba nating sabihin, Jesus is Lord over my life? Jesus is Lord over my family. Jesus is Lord over my church. And Jesus is Lord over all the earth. Hallelujah. Lord, sa paghihiwalay-hiwalay po namin sa oras na ito, iniiwan ko po ang pagpapala mo sa lahat ng mga anak mo na nasa lugar na ito. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na manatili sa kanilang mga buhay. That every time they will call on the name of Jesus, ipapakita niyo po sa kanila ang kapangyarihan mo, O God, in the mighty, mighty name of Jesus. Lord, surround them with your hedge of thorns, with your walls of fire. Cover them with your precious blood. No weapon formed and plan against them shall stand in the mighty name of Jesus. Walang gawa at plano ng kaaway ang magtatagumpay sa kanilang mga buhay. You will always protect them. You will always bless them. You will always provide for them. At kung meron man, Lord, dito na may family members na may sakit at karamdaman, pwede po bang itaas ninyo ang inyong kamay kung meron po kayong family members na may sakit at karamdaman? Lord, ikaw po ang dakilang manggagamot namin. At kagaya ng pananampalataya ng senturyon, sabihin mo lamang ang iyong salita at gagaling po yung family member namin na yon. And right now, Lord, we rebuke that sickness and diseases in their bodies. Get out in the name of Jesus. At amin pong nilalagay ang mapupula mong dugo. We apply your blood covering, O God, that washes away every
every infirmities and sickness and diseases sa katawan ng mga tao po na yon. At sa pangalan ni Jesus, sila ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kung sino man po dito, yung merong mga inaasahan this coming week na hindi matuloy-tuloy, Lord, sa pangalan ni Jesus, ano mang nilalagay ng kaaway para yung mga dealings na yon ay hindi matuloy-tuloy, in the name of Jesus, sinisira po namin yon. At sa pangalan ni Jesus, ang mga dealings na yon ay matutuloy at bibigyan mo ng katagumpayan ng mga anak mong ito sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po. Minsan pa po ang aming mga buhay ay sa iyo lamang. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless po. Amen. We continue to see the victory of the Lord in this place. Can we give God the blessed clap offering? Hallelujah. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's be joyous and praise the Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sing yes, Lord. You sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, 'cause His promise will endure, and His joy's gonna be my strength. For the sorrow may last till the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm trading my shame. We're laying it down to you, Jesus. For the joy of